Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 17, 2025. Scorpio, habang pinapanday mo ang landas ng araw na ito, parang may kakaibang pakiramdam kang tila laging isang hakbang kang malayo sa kung ano ang talagang nais mong maramdaman o makamit. Parang may manipis na harang sa pagitan mo at nangganap na koneksyon sa iyong sarili o sa iba. Ang ganitong pakiramdam ay hindi nangangahulugang may mali sa'yo, kundi isa itong paanyaya mula sa kalawakan upang mas lalo mong pagnilayan kung saan ito nanggagaling. Ang pakiramdam ng pagiging hindi abot-ti o hindi sapat ay madalas bunga ng mga hindi napapansing emosyon, mga pagkabigo o sugat ng nakaraan na muling nagpaparamdam. Ngunit ang unang hakbang tungo sa kalayaan ay ang pagkilala sa mga damdaming ito ng may buong katapatan. Hinahamon ka ng universo ngayon na pag-isipan kung paano ang simpleng pakiramdam ng pagkainsulto o pagiging nasaktan ay maaaring makaapekto sa iyong iniisip, desisyon, at kilos. Kapag ang isang komento, aksyon, o kahit isang tahimik na paglingon ng isang tao ay tila kumikirot sa puso mo, baka ito'y salamin lamang ng isang mas malalim na takot, ang takot na hindi ka sapat, hindi ka pinapakinggan, o hindi ka naintindihan. Ngunit ang pagkilala sa emosyon na ito ay isang napakalaking hakbang. Kapag hindi mo ito ikinubli, kundi inalam mo kung saan ito nag-uugat, bigla mong mararamdaman na ikaw ay mas malaya. At sa paghubad ng emosyonal na balot na ito, nagbubukas ka ng pinto patungo sa mas malalim na pangunawa at personal na pagbabago. Sa mga sandaling ito, mainam na huminto at bigyan ng espasyo ang iyong sarili na maramdaman ang lahat ng iyong nararamdaman, hindi lamang ang masasaya, kundi lalo na ang mga komplikado. Ang mga damdaming tila gumugulo sa isip mo ngayon ay maaaring maghatid sa iyo ng matinding kaliwanagan kung pagbibigyan mo silang magsalita at pakinggan mo sila mula sa puso. Tandaan, ang tunay na karunungan ay hindi laging nanggagaling sa katahimikan, kundi sa kabuluhan na tinanggap at niyakap. Habang umiikot ang mundo at binabagtas mo ang mga masalimuot na sinulid ng universo, maaaring maramdaman mong ikaw ay naliligaw o nababalaho sa dami ng iniisip. Ngunit ito ay hindi pagkatalo, ito ay bahagi ng iyong proseso ng paglago. Ang pagiging naipit sa emosyon, sa mga tanong, o sa mga alaala ay maaaring maging pagkakataon upang matuklasan ang mga aspeto ng iyong buhay na matagal nang nakakubli sa dilim. Ito ang mga bahagi ng iyong pagkatao na tinatawag na pansinin mo sila, bigyan ng boses, at tanggapin ng buong puso. Kahit ang pinakakomplikadong damdamin ay may layunin at sa pagtanggap mo sa mga ito, matututo kang yakapin ang kabuuan ng iyong sarili, hindi lamang ang mga bahagi mong magaan, kundi pati ang mga aspeto mong tahimik na umiiyak. Sa ganitong pagkakataon, makabubuti ang simpleng pagsasanay ng tahimik na pagmumuni-muni. Maglaan ng ilang minuto upang huminga ng malalim, isara ang mga mata, at damhin kung anong emosyon ang dumadaloy sa iyong katawan. Tanungin ang sarili, ano ba talaga ang nagpapabigat sa akin ngayon? Sa ganitong paraan, matututo kang yakapin ang iyong sariling katahimikan bilang isang kaibigan, hindi bilang isang kaaway. Tandaan, ang damdamin ay parang ilog, kapag hinaharangan, lumalakas at bumabaha. Ngunit kapag hinayaan mong dumaloy, matutuklasan mong may dalang lunas at liwanag ang bawat patak nito. Sa gitna ng iyong introspeksyon, isang bagong pintuan ang unti-unting bumubukas. Ang enerhiya ngayon ay nagtutulak sa iyo na tuklasin ang mga bagong interes at paglalakbay. Isa itong paanyaya upang iwanan ang pamilyar at lumundag sa hindi inaasahan. Ito ang panahon upang magbasa ng bagong libro, matutong gumawa ng isang bagay na matagal mo nang gustong subukan, o makipagkilala sa isang tao na hindi mo inaasahang magiging bahagi ng iyong araw. Sa paggawa mo nito, maaaring madiskubre mong kaya mo palang maging mas masaya sa mga bagay na dati mong kinatatakutan. Ang paglabas sa iyong comfort zone ay hindi madaling gawin, ngunit kadalasan, dito mo natatagpuan ang pinakamasayang mga alaala at pinakakilalang bahagi ng sarili mo. Isang magandang halimbawa nito ay ang simpleng paglalakad sa bagong daan pauwi o pakikipag-usap sa isang estranghero sa kapehan. Ang ganitong mga simpleng bagay ay maaaring magbukas ng bagong pananaw at marahil magbigay ng sagot sa isang tanong na matagal mo nang kinikimkim.
huwag matakot na subukan, kahit pamaliit na hakbang lang ito. Sapagkat ang bawat paglakad sa bagong landas ay patunay ng iyong tapang at kagustuhang lumago. Sa gitna ng lahat ng ito, huwag kalimutan ang maliliit na bagay na bumubuo sa kagandahan ng araw-araw na buhay. Ang isang tasa ng mainit na kape, ang ngiti ng isang estranghero, ang simoy ng hangin tuwing umaga, lahat ng ito ay mga paalala na ang mundo ay puno pa rin ng kabutihan. Kapag natutunan mong pahalagahan ang mga detalye, mas lalo mong mararamdaman ang biyaya sa paligid mo. Ang pagpapasalamat ay hindi lamang isang emosyon, ito'y isang kasanayan, at sa araw na ito, hinihimok kang palalimin pa ito. Sa bawat pagsulyap mo sa maganda, pinapalawak mo ang kakayahan mong magmahal, tumanggap at lumaya mula sa bigat ng kahapon. Maswerteng kulay mo ngayon ang asul na bughaw, isang kulay ng kapayapaan, kalinawan, at katotohanan. Kapag isinama mo ito sa iyong kasuotan o gamit, maaaring madagdagan ang pakiramdam mong balansing emosyon at tiwala sa sarili. Ang mga maswerteng numero mo ay 9, 12, at 25, mga bilang na nagsisilbing paalala ng pag-ikot ng buhay at patuloy na pagbabago. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagsusulat ng journal o liham para sa iyong sarili. Ilahad mo doon ang lahat ng nararamdaman mo ngayon nang walang pag-aalinlangan. Ito'y makakatulong upang mas mapalalim mo pa ang iyong koneksyon sa sarili mo at mapakawalan ang anumang naiipong damdamin. Sa pagtatapos ng araw, Scorpio, ang pinakaimportanteng paalala ay ito, walang damdamin na mali, walang kahinaan na dapat ikahiya. Ang bawat emosyon mo, gaano man ito kabilog o kasalimuot, ay may halaga at lugar sa paglalakbay mo. Sa pagtanggap mo sa buong saklaw ng iyong damdamin mula sa ligaya, takot, pagkabigo, at pag-asa, nagsisimula kang maging mas tunay, mas malaya, at mas buo. Hindi mo kailangang laging malakas. Minsan, sapat nang maging totoo. At sa pagiging totoo, doon mo natatagpuan ang liwanag sa sarili mong anino. Ang araw na ito ay hindi simpleng dumaan lamang. Isa itong paalala mula sa kalangitan na may halaga ang bawat hakbang mo, gaano man ito kaliit o katagal. Sa bawat pagsilip mo sa loob ng sarili, sa bawat pagtanggap mo sa kung sino ka, mas lalo kang umaalab sa sarili mong liwanag. Magpahinga ka ngayong gabi, dalhin mo sa iyong puso ang kabuuan ng araw, ang mga tanong, ang katahimikan, ang tapang. At bukas, bumangon kang muli, hindi para maging perpekto, kundi para ipagpatuloy ang paglalakbay na puno ng pag-unawa at pagmamahal sa sarili. Patuloy kang pagpalain, Scorpio. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo